Sir Joel, ating congregational prayer, ano po, isang napakahalagang bagay, ano po. So tayo po dadako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Minsan pa magandang umaga po sa bawat isa sa atin. So yung ilan nating kapatiran ay nagpaalam personally na meron silang makikiselebrate sila muna sa ibang church na kung saan kapatid din naman natin sa ating Panginoon, ano. Tayo nakikiselebrate din sa kanila. At sa umagang ito tayo nagpapatuloy bagamat ang ah, ang Amerika, meron silang kinakandak na Thanksgiving every November. Ano po, tayo po ay nagkakandak din ng ating mga pagpapasalamat sa ating mga personal na buhay. Ano po, last Sunday tinalakay po natin ay yung pagpapasalamat o purihin natin ang Panginoon dahil siya po ang Diyos na nagkokontrol ng bawat bagyo. Amen po ba mga kapatid? Ang bansang Pilipinas ay ngayon po ay nasa bagyo. Ano po, talagang meron silang iba't ibang o sunod-sunod na bagyong pinagdadaanan. Kaya ganun pa man, ang alam natin, ang theology natin, ang doctrine natin, ang belief natin, ang Diyos ang nagkokontrol ng lahat ng bagay. Kaya nga, kahit may bagyo, tayo ay may kakayanang magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. At bilang pagpapatuloy po ng ating Thanksgiving this month o itong ating pagpapasalamat o pagpupuri sa ating Panginoon, ay atin pong tatalakayin yung pagpapasalamat naman sa Diyos ng pag-ibig, ano, praising the God of love, ano po. So yung atin pong MTM ay nasa Psalm 36 verses 1 to 12. Pero as we talk about praising the God of love, ay titingnan po natin at hihiramin po natin yung mga verses 5 and 7, ano po. Praising the God of love. Kung kayo po ang tatanungin ngayon, kayo po ba ay in love? Ano po? So, nakikita naman daw po yan sa mukha yan kung kayo po ay in love. Ano po? So, sa tao, di po ba pagka sa calendar natin, ang celebration ng love ay tuwing February, di po ba? Pero buong mundo po nagdidiwang na ano po, February month of love, ano po. Pero alam niyo po ba sa South Korea? So, sino ho dito ang mga mahilig sa mga Korean na nobela? Yung nauubos na yung oras sa panonood ng Korean novela, ano po, na talagang sinusubaybayan ang bawat series ng mga iba't ibang pinapanood po natin, ano. Alam niyo po ba sa Korea, did you know na kapag po February 14 sa South Korea, sabi po dito, women are the ones who give gifts to their partners. Alam niyo po, pag February 14, ang mga babae po ang nagbibigay ng regalo sa kanilang partner. Ano po, ito man ay boyfriend mo, ito man ay asawa mo, o ano man ang relasyon mo sa kanya, basta siya ay partner mo at kung ikaw yung babae, ikaw po yung required magbigay ng regalo. Sana all, ano po, hindi po kami nagpaparinig ha, pero sana all, ano po, February 14, ang mga babae, ang magbibigay ng regalo, it's either bulaklak, it's either chocolate, o it's either material things na pwede nilang express ang kanilang pagmamahal. Pero hindi po natatapos sa February 14, ano po, pagdating naman po ng March 14, ang mga kalalakihan naman po ang magbibigay ng regalo sa kanilang partner, ano po. February 14 kababaihan, March 14 mga lalaki naman, ano. Kaya kung ano yung matatanggap ng mga lalaki sa February 14, pwedeng yun din po yung iregalo nila ng March 14, ano po. Talagang win-win scenario, ano po. March 14, men are required or are the ones who give gifts to their parents, ano po. Oh, I mean to their partners, ano po. But lo and behold, hindi po natatapos yung celebration ng pag-ibig. April 14 naman po ay merong itinakdang araw para sa mga single. It's a special day for all singles and they will receive gifts from their family. So ito'y parang isang special na araw na magsasama-sama ang lahat ng single at yung kanilang pamilya ay required pwedeng magbigay ng regalo para sa kanila. And I think sa tatlong ito, ang pinakapanalo po ay itong mga single, ano po, kasi mas marami kang matatanggap na regalo, ano po. They are expressing their loves
at yung kanilang pagmamahal sa ikaw man ay may asawa o walang asawa, ano po. Tayo po mga kapatid ko sa Panginoon, ano po, hindi tayo bounded o hindi ho tayo nakakahon sa celebration ng pag-ibig dahil naunawaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon na meron pong Diyos na nagmamahal sa atin araw-araw. Amen po ba? May Diyos na umiibig sa atin sa bawat araw ng ating buhay. In fact, sabi nga ng verse 5, ano po, ang wagas na pag-ibig mo, isang malalim na pananalita mula sa manunulat ng awit 36, ang wagas, endless, relentless na pag-ibig mo o Yahweh ay walang hanggan at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Verse 7, O Diyos, ang iyong pag-ibig, binanggit ko ulit yung salitang pag-ibig, mahalaga at matatag. Sabi po ng salita ng Panginoon, ang pag-ibig niya, hindi po pag-ibig ng tao. Kasi tayo pong mga tao may limitasyon. Tayo pong mga tao may mga kondisyon. Pero sabi po ng salita ng ating Panginoon, O Diyos, ang iyong pag-ibig, mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Napakagandang mga salita mula sa ating Panginoon. Sabi nga po ng isang komentarista, the Psalm 35 verse 5, 36 verse 5 and 7 provide assurance to the readers that the love of your creator is never ending, is not ending, and will never end. He loved us even while we were sinners, as stated in the previous verses, but because of his love, he forgave us. Oh, praise God, from whom all blessings flow. Na nasabi po ng komentarista na to, ang Psalm 36 po yun, hindi ko lang na-edit. Ang Psalm 36 verses 5 and 7 ay nagbibigay po ng assurance sa atin na ang kanyang pag-ibig o yung pag-ibig ng ating manlilikha ay hindi natapos, hindi matatapos, at ito'y walang katapusan. Ano po, na kahit po tayo'y makasalanan, tayo'y kanyang inibig, tinanggap at kanyang pinatawad. Oh, praise God, from whom all blessings flow. Sabi po ng ESV version ng Psalm 36, your steadfast love, O Lord, extends to the heavens. So imagine nyo na lang po yung layo ng langit at lupa. Ano po? Ganun kalayo, ganun kalawak ang pag-ibig ng Panginoon. Your faithfulness to the clouds. How precious is your steadfast love, O God. The children of mankind take refuge in the shadow of your wings. Ano po? Napakagandang mga salita mula sa Biblia, mula sa salita ng ating Panginoon na sa mundong ginagalawan natin, sa mundong iba't iba ang kahulugan ng pag-ibig, sa mundong nawawala na ang totoong essence ng pagmamahal, ay may Diyos na sa atin ay punong-puno ng pag-ibig. Kaya nga, tingnan po natin sa umagang ito, how can we continuously, paano natin patuloy na pasalamatan ang Panginoon para sa kanyang hindi natatapos na pag-ibig? Paano natin pupurihin ang ating Panginoon sa kanyang hindi natatapos na pag-ibig? Tatlong bagay po mula sa salita ng ating Panginoon. Una, we should recognize the Lord's presence. Unang bagay po, para magpatuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon at sa kanyang pag-ibig, ay kailangan po nating i-recognize yung katangian ng ating Panginoon na ito'y kanyang ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating inaawitan, ang Diyos ng GC Dubai ay isang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Character po ng ating Panginoon o attribute talaga ng ating Panginoon ang salitang pagmamahal. Na parang every time na mababasa natin yung salitang Yawa o Yahweh o yung salitang Jesus sa Bible, ay kaakibat na po nito yung salitang pagmamahal. Ano po? Verse 7, how precious. Sa ibang language po, how excellent is your love. Ano po? At talagang pinagdidiinan po ng salita ng ating Panginoon na incomparable ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na pwede ho nating na wala tayong pwedeng parang yung pag-ibig ng Panginoon po sa atin sa bawat araw ng ating buhay ay sapat na sa bawat araw po na meron tayo. Kaya lang, kung ating titingnan bilang tao, ano po, parang minsan nahihirapan po tayong hanapin yung o i-recognize yung pag-ibig ng ating Panginoon sa ating buhay. Ano po?
At minsan nagigilty po tayo dito. Minsan mas marami pa po tayong mga complaint, di po ba, kaysa pasalamatan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Tingnan nun natin yung mga ilang bagay. Bakit tayo nagkakaroon ng difficulty para ma-recognize po ang pag-ibig ng ating Panginoon? Una, yung circumstances, ano po. Minsan sa mga sitwasyon na ating pinagdadaanan, minsan pinagdududahan po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, di po ba? Minsan nababanggit natin, kung mahal mo ako Panginoon, bakit ito yung aking pinagdadaanan? Kung mahal mo ako Panginoon, bakit ito ang aking pamilya? Kung mahal mo ako Panginoon, kung bakit may mga bagyo sa Pilipinas o sa mga iba't ibang bansa, di po ba? Minsan yung circumstances ay nagli-lead sa atin para questionin yung pag-ibig ng ating Panginoon, o itong mga circumstances ay nagbibigay sa atin ng kabulagan o binubulag tayo para hindi po natin pasalamatan o i-declare yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Ano po? Pangalawa, na nagbibigay sa atin nahihirapan tayo, difficulty para i-recognize ang pag-ibig ng ating Panginoon ay yung comparison. Ano po? Kinukumpara ho natin, mahilig ho tayong magkumpara sa ibang bagay, ano po, na kapag nalilimutan na ho natin lahat ng meron tayo ay galing sa ating Panginoon. Gusto ho natin pag yung isa meron noon ay gusto din po natin, ano, na para bang naglilid sa ating i-question ang pag-ibig ng ating Panginoon kapag may nakakakita tayo ng mas magaling sa atin, kapag may nakikita tayo na mas upgraded yung mga gamit nila, ano po, minsan naglilid po sa atin to compare yung ating sitwasyon at hindi ho tayo magpasalamat sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Pangatlo, na kadahilanan, hindi lang ho circumstances, hindi lang po comparison, kundi yung atin pong hindi po natin lubos maunawaan ang pag-ibig ng ating Panginoon, ano po, sa minsan hindi ho natin na gina-judge natin ang ating Panginoon sa isang chapter ng ating buhay. Minsan kine-question natin ang ating Panginoon sa isang season ng ating buhay na hindi natin nakikita yung magandang magiging resulta nito. Hindi natin makikita o hindi natin makita yung magiging magandang bunga ng ginagawa ng ating Panginoon. Romans 8:28, all things work together for good. Di po ba? Jeremiah 29:11, di po ba? Mga pangako ng ating Panginoon na lahat ay kalakip, lahat na nangyayari ay under ng sovereignty ng ating Panginoon. And minsan bilang tao, bilang tayo po ay may limitasyon, minsan hindi ho natin maunawaan at tinatanong natin ang ating Panginoon, bakit nangyayari sa akin itong mga bagay na to? Di ba mahal mo ako? Di ba sinabi mo sa akin na may pangako ka sa akin, pero bakit ganito ang nangyayari sa akin? Minsan ito po yung naglilid sa atin para mahirapan tayong hanapin o tingnan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pangapat po ay yung salitang contentment, ano po. Kaya tayo nahihirapang magpasalamat o i-recognize ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay kasi hindi po tayo nakokontento, ano po, sa maraming bagay. Gusto natin kapag yung isa ay pag may nakita tayong isang bagay, di po ba, parang gusto din natin na magkaroon tayo ng ganun. Parang yung comparison, ano po, minsan hindi tayo kontento sa kung anong meron tayo. Hindi tayo kontento na buhay tayo, hindi tayo kontento na may trabaho tayo, ano po. And with that, nahihirapan tayong magpasalamat sa pag-ibig ng Panginoon. But sa apat na to, mga kapatid, tingin ko ito po ang pinakadahilan upang para hindi ho natin ma-recognize ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang totoo po, we are connected less sa totoong source ng pag-ibig. Ano po? Hindi talaga tayo, if I may say, hindi talaga tayo nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Hindi talaga natin isinorender ang buhay natin sa ating Panginoon. Ano po? Alam niyo po yung Biblia, maraming beses pong tinalakay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Isa po sa mga masarap tingnan ay yung sinabi po ni Prophet Jeremiah, ano po, sa Jeremiah 31 verse 3, nagpakita ako sa kanila mula sa malayo, sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Tingnan niyo po yung commitment ng ating Panginoon, ano po, sa kabila ng mga difficulties na meron tayo, sa kabila ng naagaw tayo ng circumstances, ng comparison, ng comprehension, ng contentment, yung connectedness, ano po, yung pag-ibig po ng ating Panginoon ay laging naandyan. Kagaya ng ating binasa kanina, wagas, hindi natatapos
ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga, tatlong bagay ang paalala sa atin ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Ano po? Una, ang Diyos ay personal. He is a personal God. Ano po? Siya ay Diyos ng personal na pwede nating maranasan. Kung titingnan niyo po yung twist ng ating binabasa kanina o yung ating MTM ngayon, simula po verses 1 to 4, tinalakay po dyan yung mga kasalanan, ano po, na kung saan ay tinalakay dyan yung mga uh, masasama ang puso, na kung saan ay masasama ang binabalak, ano po, yung mangusap ay kapag nagsasalita ay puro kasinungalingan. Tinalakay po from verses 1 to 4, ano po. Ngunit tingnan niyo po yung dynamics. Simula verses 5 hanggang verses 12 o verse 12 po, ano, ay tinalakay naman yung mayamang pag-ibig ng ating Panginoon, na para bang sinasabi ng chapter 36 ng libro ng Psalm. Ang pag-ibig ng Panginoon hindi kayang talunin ng kahit anong kasalanan. Ano po? Na ang pag-ibig ng Panginoon, kaya niya tayong patawarin sa ating mga pagkakamali. Unawain, i-recognize lang po natin sa bawat araw na ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at pwede po natin itong i-claim sa bawat araw ng ating buhay. Why? Because He is a personal God. Ang Diyos po natin ay personal at pinaparanas po niya ang kanyang pag-ibig hindi lang po generally, kundi personal ho. Kaya ngayon tayo, yung ating laging sinasabi, di po ba, ang ating relasyon sa Panginoon ay wala sa simbahan, hindi dahil sa simbahan, hindi dahil sa ibang tao, kundi ang relasyon natin sa ating Panginoon ay personal natin. Personal relationship, ano po. Ito yung ating pinanghahawakan. Pangalawa na magandang paalala sa atin ng ating Panginoon, na hindi lang He is personal, He is present, ano po. Araw-araw kasama po natin ang ating Panginoon. Simula ho pagmulat ng ating mata at nagready tayo ng mga gagawin natin sa loob ng isang araw hanggang tayo po ay magpahinga, i-close natin ang ating mata para matulog. Kasama po natin ang ating Panginoon every time na tayo nagta-travel, every time na tayo po ay uh, ay uh, kung saan anuman ang ating gawin, kasama po natin ang ating Panginoon. Kaya nga po lagi naming sinasabi sa inyong mga pastor, di po ba, anuman ang mangyari sa ating buhay, ang Diyos ang ating pastor, ang dakilang pastor na sa atin ay sumasama. Ano po. Sabi ng isang manunulat sa libro niyang Love Comes Back to You, isang Kristiyanong manunulat, sabi po niya, and we always have the unfailing love. And that is from God above. Ano po, araw-araw, meron tayong unfailing love na sumasama, pumapatnubay, na pwede nating i-claim, at yun po ay dahil at mula sa ating Panginoon na nasa langit. He is personal, He is present, at pangatlo po ay He is positive. Ano po, na ang Diyos po natin sa kabila po ng ating mga pagkakamali, lagi pong welcome tayo sa ating Panginoon na once na tayo po ay mag-repent, once na tayo po ay nag-confess, at tayo po ay gusto nating manumbalik sa ating Panginoon, ay bukas po ang kamay ng ating Panginoon. Napakaraming kwento po sa Biblia na mababasa po natin na God is the God of second chances, ano po, na kung saan ay wini-welcome po tayo ng ating Panginoon, ini-encourage po tayo ng ating Panginoon na mag-repent tayo sa kasalanan at magmadaling bumalik sa Kanya. Sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just. Ano po, at sinasabi po ng salita ng ating Panginoon, kung aaminin po natin, kung idideklara po natin na tayo makasalanan mula sa pinakamalaking detalye hanggang mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalaking detalye, sabi po ng salita ng Panginoon, bukas ang kanyang kamay, He is faithful and just to forgive us our sins. Sins, ano po, letter S, may S po sa dulo. Sa lahat ng ating kasalanan and to cleanse us from all unrighteousness. Mga kapatid ko sa Panginoon, for us to continually praise God for His unending love, kailangan po nating i-recognize na kasama po natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Araw-araw, ano po, tayo man ay maganda man ang nangyayari, may pagsubok mang nangyayari o may mga bagyo man, tayo po ay under ng pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi na ho natin kailangan ng February 14, hindi na ho natin kailangan ng March 14 o ng April 14. Araw-araw po, pwede nating ipagdiwang ang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Recognize the Lord's presence. Pangalawa po, for us to continually praise God
For His unending love is to rejoice, relish in the Lord's promises. Ano po, enjoy po natin ang pangako ng ating Panginoon. Ano po, yung mga pangako na merong na iniwanan na sinasabi po sa atin ng ating Panginoon. Gusto ko po yung pagkakasabi sa verse 7, ang Diyos ang iyong pag-ibig, mahalaga at matatag. Tingnan niyo po yung huling bagay, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Ano po? Parang sa lilim pa lamang ng pakpak ng ating Panginoon, the shadow of wings ng ating Panginoon, ay pwede na ho nating maranasan. Enough na yon para masabi nating mahal tayo ng ating Panginoon. Ano po? Enough na yon para tayo magpatuloy sa ating Kristiyanong pamumuhay. Enough na katotohanan na yon para patuloy nating hanapin, patuloy nating i-pursue yung godliness, yung holiness sa ating mga buhay. Ano po? Kaya nga tayo ay may forever sa ating Panginoon. Ano po? Sa mundong ito, minsan ay walang forever. Ano po? Pero sa ating Panginoon, siya ang ating forever. Meron tayong forever sa ating Panginoon. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Ano po? Ano pong sinisimbolize nan? Ano po ang ibig sabihin nan ng God's wing? Ano po? Una, alam naman po natin lahat na ito ay metaphorical ang pagkakasulat dito at ito'y naglalarawan sa tatlong bagay. Una, sa ilalim ng mga pakpak o sa shadow ng ating Panginoon, ito'y naglalarawan ng protection na tayo iniingatan ng ating Panginoon. Alam niyo po, ito po kagandahan sa pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang iniingatan. Ano po? Imagine niyo po, marami na pong tao na wala sa mundong ito. Marami na pong mga tao na kung ano nang nangyayari. Ano po? Pero tayo po, buhay, malakas, masaya, masigla. Kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Nakakausap natin yung mga mahal sa buhay. Hindi po dahil sa atin yan, mga kapatid. Dahil may Diyos pong nag-ingat sa iyo sa loob ng isang linggo. Amen po ba? May Diyos na nag-protection sa iyo sa loob ng isang linggo. Sa pagpapasok ka, kapag ikaw ay babalik sa iyong tahanan, kapag ikaw ay nagbabike o nagbabasketball o ano man ang iyong gagawin, iniingatan tayo ng ating Panginoon sa loob ng isang linggo. And with that, praise God, from whom all blessings flow. At dito na po papasok yung pangalawang simbolo ng shadow ng ating Panginoon. Ito yung naglalarawan ng kanyang blessings. Alam niyo po yung mga inakay kapag alam po nila na kapag naandun yung kanilang mother hen o mother ano bang tawag doon, ay alam po nila na talagang naandun yung provision ng kanilang nanay. Ano po? Kaya yung simbolo po ng shadow ng ating Panginoon, yung wings ng ating Panginoon, yung metaphor na ginamit dito ay naglalarawan po sa blessings ng ating Panginoon. And alam po natin yung mga kapatid, yung blessing ng Panginoon ay more than sa material na bagay. Amen po ba mga kapatid? Yung blessing ng Panginoon ay more than sa physical na pwede nating makita. Yung blessing ng ating Panginoon ay kahit anong gawin natin, mararanasan po natin yung pagpapala ng ating Panginoon. Na kahit sa ating pagsunod, di po ba last Wednesday, ang ganda ng ating MTM, ito yung mangyayari sa taong tapat at ito yung mangyayari sa hindi nagtatapat. Ano po? Tayo kapag tayo sumunod yung blessing ng Panginoon ay hindi lang natin mararanasan kundi hanggang sa ating mga next generation ay mararanasan nila yung blessing ng ating Panginoon. And more than that, yung blessing po ng kaligtasan, ano po, na kahit po tayo ay makasalanan, ay meron po tayong Diyos na nagmamahal sa atin, tinubos tayo sa ating kasalanan. At ano yung blessing? Tayo po ay may pag-asa, may hope tayo na makakasama po natin ang ating manlilikha mukaan sa kanyang panahong itinakda sa bawat isa sa atin. It talks about protection, it talks about blessings, at kapag po naandyan yung lilim ng mother hen, ito po ay tumatalakay din sa pag-ibig ng ating Panginoon. Na kahit anong mangyari over the dead body, over my dead body, ay walang pwedeng sumalakay sa kanyang mga inakay. Dadaan muna sila doon sa mother hen. Ano po. At ito po ay magandang declaration ngayon na tayo'y mahal ng ating Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Tayo'y kanyang iniibig. At kung ating titingnan ang malalim na pag-ibig, sabi po ng John 15:13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman, mismong sa bibig po ng ating Panginoong Hesus nagmula yan. Sabi niya, greater love at no man
Sabi dito, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. At alam po natin na yan po'y ginawa ng ating Panginoong Hesus 2,000 years ago. Sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya ang ating kasalanan, lahat to ng ating kaparusahan na kung titingnan po tayo ng Diyos Ama, tayo ay makasalanan at tayo ay dapat parusahan. Ngunit may Kristo, nakikita niya ang kanyang anak, ang Panginoong Hesus, tinubos po tayo sa ating kasalanan. Ano po? Kaya salamat po. Sabi nga ng isang kanta, Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Sabi niya, kamangha-manghang pag-ibig, na ikaw yung hari, na ikaw yung lumalang ng langit at lupa, na ikaw yung nagkukontrol ng lahat ng bagay. Ang ganda ng meron dyan sa langit. Pero iniwanan mo lahat yon para sa makasalanang kagaya ko, para sa makulit na kagaya ko, para sa pasaway na kagaya ko. Amazing love. How can it be? Purihin po natin ang ating Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon sa kanyang pag-ibig? We don't deserve everything. Undeserved tayo dito. Pero mayaman ang pag-ibig ng ating Panginoon. Minsan no, sa isang klase ng college ano po, may pinasulat pong isang babae, estudyanteng babae ano po. At pinatayo po siya at ang sabi po ay isulat mo yung 13 pangalan na napaka-importante sa iyo. 13 pangalan na napakahalaga sa iyo. Sinulat po niya pangalan ng kanyang anak, pangalan ng nanay niya, pangalan ng tatay niya, pangalan ng kanyang asawa, pangalan ng kanyang mga kaibigan, ano po. Sinulat niya. Ano sabi po ng professor, o sige, 13 yan, pero gusto ko magtira ka lang ng 10. So, nilis po niya yung 3, 10 lang eh. Tapos sabi po ng professor niya, sige, from 10, gawin nating 5. So, medyo nag-struggle po siya kasi mamimili siya ng isusulat niyang pangalan, ano. So, hirap na hirap po siya. At ang sabi ng kanyang professor, sige, from 5, gawin mong 1. Anong pangalan ang isusulat mo dyan? Ano po? Alam niyo po, itong babae na to ay parang nanginginig nung sinusulat niya, nung namimili siya. At nung pumapatak po ang luha niya, nagkakaroon siya ng bigat sa puso niya, sino ang kanyang isusulat. Ano po? At natapos po, naisulat niya yung isang pangalan. At ang sabi po ng professor niya ay, sige, umupo ka na sa iyong kinaupuan. Tapos nung tiningnan nila kung ano po yung sinulat ng kanyang asawa, ang sinulat po niya yung pangalan ng kanyang asawang lalaki. Ano po? Sabi niya, husband ang kanyang sinulat. Tapos nung tinanong siya ng professor, bakit pangalan ng asawa mo ang iyong sinulat? Kasi sabi niya, yung mga magulang ko ay mag-exit, yung mga anak ko ay magkakaroon ng pamilya someday, at ang aking matitira sa akin ay ang aking asawa. The only one who will truly share life with me ay ang kanyang asawa po. Tayo po mga kapatid, kung ilalagay po o titingnan po ang ating mga puso, mga kapatid, sino po yung number 1 sa ating puso? Ano po? Sino po yung saan po nagre-revolve ang ating puso? Sana po ay hindi ho sa ating mga asawa, ano po? Daw mahalaga ang pag-ibig sa ating asawa, sa ating mga anak. Pero kung titingnan po nawa ang ating puso, sana ang pangalan po na naandyan ay si Jesus, ano po? The one who died so I can live forever. Now, kung meron pong pangalan na matatagpuan sa atin na ating iniingatan, kung may pangalan na meron tayong iniingatan para ito ay hindi masaktan, kung meron tayong pangalan na iniingatan para tayo magpatuloy sa ating buhay, nawa yun ay pangalan ng ating Panginoong Hesus, number 1. Because He's the one who died for us so we can live forever. Mga kapatid ko sa Panginoon, relish in the Lord's promises. I-enjoy po natin yung pangako ng ating Panginoon. Kung yung ibang mga hindi mananampalataya, nabubuhay pa sila o na-extend yung general blessing ng ating Panginoon, tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga anak niya, tayo pong mga Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay pwede ho nating i-enjoy yung mga pangako ng ating Panginoon na binigay niya sa atin dahil tayo kanyang iniibig. Pangatlo po at panghuli, hindi lang
relish, kundi napakahalaga na tugunin ho natin para po masabi natin na mahal po natin ang ating Panginoon upang magpatuloy po tayong magpasalamat sa pag-ibig ho ng ating Panginoon ay napakahalaga ho na hindi lang sa salita kundi tugunin po natin sa ating pamumuhay yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Gusto po ba nating i-glorify ang ating Panginoon? Yan, ito po yung ating sinasabi lagi, to God be the glory, di po ba? Kaya lang ang tanong, siya ba ang nasusunod sa iyong buhay? Siya ba ang nasusunod sa iyong pamilya? Ang ganda ng ating o congregational prayer, di po ba? As for me and my house, ito po ba talaga totoo sa ating mga buhay? As for me and my house. Ang mga salita po ba ng Panginoon ay ang ating priority? In fact, sabi po ng John 15 o 14:15, if you love me, and sabi po dito, if you love me, you will keep my commandments. Kung iniibig mo ako ay iingatan mo, susundin mo ang aking mga salita. Ano po? Sana po ay talagang hindi lang tayo Kristiyano kapag Sunday, ano po? Sana hindi lang po tayo nag-glow kapag tayo ang magkakasama. Sana po kahit saan, mga kapatid, iniingatan po natin ang salita ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? If you love me, sabi ng ating Panginoong Isus, kung totoong iniibig mo ako, kung talagang ako minamahal mo, ano sabi ng Panginoon? Kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong mga kabiguan o anuman ng season na pwede nating pagdaanan, iingatan mo ang aking mga salita. Madaling sabihin, mahal natin ang ating Panginoon. Madaling i-post sa Facebook na tayo Kristiyano. Pero ang tanong, iniingatan ba natin ang kanyang mga salita? Sana hindi po tayo pareseyo. Ano po? O if I may say, isa sa mga sinabi ng Panginoong Hesus, mga hipokrito na Kristiyano sa mga bibig, pero sa puso ay malayo sa ating Panginoon. Sana po wala po tayong maskara. Ano po? Kagaya po ng mamang ito, ginamit na po niya lahat ng face mask para itago ang kanyang sarili. Ano po? O, hindi ko alam kung wala siguro siyang nakitang maskara o siguro ito yung mystery man na ano sa metro ano po na nagpalaro sa metro. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, balikan natin yung verse, if you love me, kung mahal natin ang ating Panginoon, kung iibig natin ang ating Panginoon, iingatan po natin ang kanyang salita. Kahit anong mangyari, kahit anong dumating na sitwasyon sa ating buhay, we will keep His commandments sa ating buhay. Ano po? Isa sa mga, di po ba, isa sa mga, yan ang isa sa mga tanong ng ating Panginoong Hesus nung dinil niya si Peter. Nung si Peter ay gustong lumayo, gustong bumalik sa dati niyang buhay. Tapos nung naranasan niya yung blessings ng Panginoon, naranasan niya muli yung presensya ng Panginoon, anong sabi niya? Anong tanong ng ating Panginoong Hesus kay Peter? Do you love me more than this? Ano po? Hindi niya sinasabing ikaw ba ay sikat? Ikaw ba ay magaling? Ikaw ba ay famous? Ang sabi niya, mahal mo ba ako? More than this. More than sa mga material na bagay. More than sa mga sweldo na pwede nating maranasan. More than sa kung ano mang pwedeng i-offer ng mundong ito. Ang sabi at ang tanong ng Panginoong Hesus, do you love me more than this? Mahal mo ba ako? Higit sa mga material na bagay. Mahal mo ba ako? Priority mo ba ako? Higit sa kung anong bagay. Mga kapatid ko sa Panginoon, patapos na ang 2024. In fact, nasa season na tayo ng evaluation. Nasa season na tayo ng planning, ano po. Patapos na ang 2024. Ang tanong po ng ating Panginoong Hesus sa atin siguro ngayon, mahal ba natin ang ating Panginoon higit sa kung anong meron tayo? Alam niyo po, itong November 24 ay punong-puno ng pag-ibig ang ating MTMD po ba from Psalm 11 simula Corinthians, Book of Corinthians, di po ba? Punong-puno ng pag-ibig ang tinatalakay natin, ang salita ng ating Panginoon, hanggang itong mga MTM natin, ano po, napakapunong-puno ng pag-ibig ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga ang tanong, sa dami ng verses na nababasa natin, ang pag-ibig ng ating Panginoon, gaano na natin kamahal ang ating Panginoon? Na tayo po'y tinatanong pa rin, alam ko po, at naniniwala ako na yung tanong ng Diyos ni Jesus kay Peter, do you love me more than this? Ay tanong din po niya sa bawat isa sa atin, sa bawat araw ng ating buhay. Do we love Jesus
more than blessings? Do we love Jesus more than miracles? Do we love Jesus more than anything else? At kayo po ang makakatugunan, mga kapatid. Yung paraan natin ng paggamit ng MTM, paghahanda, personalize, pag-intindi, pagsusulat, at higit sa lahat ay yung pagsasabuhay na salita ng ating Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, napakahalaga na kung sinasabi nating mahal natin ang ating Panginoon at kung gusto nating purihin ang ating Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat araw ng ating buhay, ay gamitin po o tugunin po natin ang Panginoon sa pagsunod sa kanyang mga salita. Praise God. Praising the God of love. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita ngayon. Isang simpleng paalala. Alam po namin na alam po namin na